Okay. Muli magandang araw ng Panginoon at tayo po ay nasa muling pag-aaral natin ng salita ng Diyos, sa pagsalita ng ating Panginoon. Ang una ko lang pong masasabi, medyo pasensya na po kayo kung minsan ay parang kinukusod ko po yung aking gilong at ang aking mga mata ay parang mukhang na naman, parang bagong gising at masakit kasi po meron po akong kaunting, hindi naman po ako sinisipon pero parang nangangati yung loob ng aking ilong. So umiinom ng gamot para dito, nag-saline inhalation lang ako at nag-steam. So nandyan pa rin. Marami po tayo dapat gawin kung meron tayong nararamdaman at salamat sa Panginoon sa kabila ng ating mga kabalahan, mga nararamdaman sa ating mga katawan, ay nandito rin pa rin po tayo at nasa harapan ng Panginoon upang makinig ng kanyang salita. So, salamat sapagkat for the meantime parang tahimik ang sitwasyon ng mundo, pero huwag po tayong magiging complacent sa ganyang sitwasyon sapagkat even in the book of the Thessalonians, sa panahon po ng Antikristo sa Israel, yung 3.5 years na kapayapaan ay na gagawin ng mga leaders ng sanlibutan ng mundo. At 7 years then, yung 3.5 years ay kapayapaan sa buong mundo. Sa panahon na yon, pahayag natin ang salita ng Diyos sa maraming mga bansa, iba-ibang mga marahil ay mga Kristiyanong samahan, denominations. Ang gaganap nito, kasama po tayo. But after 3.5 years, yung po nakasulat sa Book of Thessalonians, biglang papasok po ang Antikristo sa templo. Maghahandog siya doon sa labas ng isang hayop na bawal sa banal na kasulatan at luupo siya doon sa luklukan ng awa at kanyang dedeklara na ang kanyang sarili ay Diyos. So, yung mga bagay na yon ay nasusulat, hindi po natin yan maaaring baliwalain at hindian sapagkat yun ay nasusulat. Sa panahong yun na sinasabi ng mga tao, during that 3.5 years na kapayapaan, sasabihin nila, peace and safety, payapa at ligtas na ang lahat at walang kaguluhan. At saka sabi ng banal na kasulatan, biglang darating ang kapahamakan. Ayun. So, sa mga ganitong sitwasyon, hindi natin alam yung nangyayari sa ibang bansa. Continuous pa rin po yung mga kaguluhan. Hindi lang kayo marahil masyadong nagbabasa ng mga o nakikinig ng mga balita. But it's still happening dun po sa Ukraine, dun po sa Africa, and sa mga catastrophe na nangyayari sa iba't ibang mga lugar. At po, even the United States ay dumaranas na rin po ng mga bagay-bagay na kakatwa. At marami pa pong mangyayari sa buong sanlibutan, which is nasulat na po sa Mateo 24. At hindi po natin yun maaaring pigilan. All we can pray is, Lord, give us the courage and the faith na kailangan namin sa panahon na yun. Amen. Yan po ang pinakamahalagang gagawin natin. So, let's pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat po sa mga panahon na ito na sa kabila ng aming mga kapaguran ng katawan, mga karamdaman na nararanasan, sakit. Nandito pa rin kami, Panginoon, hindi dahil sa aming mga sarili, kundi ikaw pa rin ang may gawa nito na kami ay makaharap sa iyo at maipahayag ang iyong mga salita sa mga tao. It's not our own words, Lord, though it is the desire na binigay mo sa amin. So this desire, Lord God, itong desire nito ang siyang naghahanap sa iyo tulad ng isang
tulad ng isang deer na naghahanap ng isang tubig. Tulad ng isang usa na naghahanap ng tubig. So, salamat po, Ama, sa walang hanggang pag-ibig na ibinibigay sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa kabila ng mga bagay-bagay na nangyayari sa aming kapaligiran na hindi na rin namin maunawaan, andyan pa rin, Panginoon, ikaw, naghahari, nakaluklok sa iyong trono at pinagmamasdan mo ang lahat ng mga bagay. Tulad ng aming mga pinag-aralan sa mga nakaraan, ang iyong mga mata ay paruot parito. Binabantayan ng lahat ng tao, ang kanilang kaisipan, ang kanilang mga kilos. Salamat po, Mang Diyos. Salamat po. Salamat po sa iyong hanggang pag-ibig na ito, lalo na sa iyong mga anak. Ang iyong pagbabantay, ang iyong pagantabay, ang iyong pagkilos, ang iyong katyagaan, ang lahat ng isang katangian ng isang tunay na Ama ay yung ginaganap sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan na ito. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Yes. Hayaan mo po ang iyong mga salita, Panginoon, ay maging buhay sa amin na makaririnig nito at ito'y aming ipamuhay. Hayaan mo po ang iyong banal na Espiritu. Nang siya malayang kumilos, magpaliwanag, Panginoon, magpaalala sa amin kung anong dapat namin ipamuhay sa pangalan ng aming Kristo. Even in our prayer, Lord God, siya po ang aming maging gabay at tulong sa pananalangin. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong pagkilos sa araw na ito, sa mga araw pa na paparating na maraming makikinig pa rin at manunood nito. Pagpalain mo po sila tulad ng iyong pagpapala sa amin sa ngayon. Pagpalain mo ang lahat ng manunood lately. Ikaw pong patuloy na kumilos, gumawa, at umantabay sa kanila sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Salamat po, Ama. Sa lahat ng ito, sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kasalamatan sa pangalan po ng aming Kristo. Amen. So, ating pong buksan ang ating mga Biblia sa ating pong pinaka-main text. Do tayo po ibabasa mamaya ng maraming bahagi po ng Hebreo 11. Subalit yung ating pinaka-main text ay nandun po sa Kabanatang 6. At ito po ang ating pag-aaralan ngayon sa tulong po ng Banal na Espiritu. Siya po magbibigay ng kaliwanagan sa atin ng ating pag-aaralan na ito. Sinasabi dito sa Hebreo 11, talatang 6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Ano po? Hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sa English po, ito po ay mas madalas na naririnig natin na nandun sa tamang tema yung kanyang sa English. Sabagat kung minsan po sa Tagalog, di naman po sila lumalayo sa tunay na pakahulugan dito. Subalit, kung minsan, kailangan po natin gumamit ng dalawang lengwahe, dalawang language upang maunawaan natin. Kung pwede nga lang po, pati doon po sa original na Greek at Hebrew ay alam natin para maunawaan natin mabuti ito. But sa English na lang po. Ang sabi po sa Hebrew chapter 11 verse 6, no one can please God without faith. Ano po? No one can please God without faith. For whoever comes to God must have faith, that God exists and reward those who seek Him. Kasi doon po sa Tagalog, sabi, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. Ano po? So, kung titignan mo doon, parang, yun na nga, maniwala ka na mayroong Diyos. At siya ang magbibigay ng gantimpala sa mga mahanap sa Kanya. But sa English po ay
mas malalim po yung pagkakahulugan. Sabi niya, no one can please God without faith, for whoever comes to God must have faith that God exists. Kailangan sumampalataya siya na ang Diyos ay nag-exist. Ano po? So, una-una lang po na aking ipaliliwanag sa inyo na paulit-ulit na ating narinig upang ang mga ito ay matanim sa ating mga kaisipan, sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, sa ating mga espiritu, upang hindi po tayo natatangay ng iba't ibang mga katuruan. Kasi lalo na po ngayon sa kasalukuyan, sa tinatawag nilang ang tawag nila New Age era, ay marami po talaga ang mga katuruan na kuminsan ay ginagamit pa ang Biblia upang ang mga tao ay may lagay doon sa sitwasyon na paniniwala ng isang pastor o ng isang ministro. So, ang nangyayari, imbes na hikayatin ang mga tao sa pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga katuruan, sa banal na kasulatan, ang nangyayari, hinihila ang mga tao doon sa kanilang prinsipyo, sa kanilang mga paninindigan. So, doon po nagkakaroon ng problema sa marami. Kuminsan nakasulat na po yan sa Biblia, pero dahil paninindigan ng isang mangangaral, ng isang pastor o ng isang ministro, yun ang susundin ng mga tao. But yung tunay na Kristiyano, anuman ang ituro ng iba, maging pastor man ninyo yan, ministro man ninyo yan, hindi po tayo basta-basta patatangay sa kanilang mga paninindigan, prinsipyo. Kung talagang tayo po ay rooted sa salita ng Diyos. Ang ibig po sabihin na talagang malalim po ang ating pagkakatanim sa mga salita ng Diyos at hindi po nila tayo may ililigaw. Yun po ang ating pakatandaan. So, yung pong faith na sinasabi dito, ilang beses po yung ginamit, yung word na ito na faith. Doon po sa John chapter 1, sino man sumampalataya sa kanya, ay bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Andun na po yun, yung faith. Tapos po, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, you and your household. Ano po ba yan? Sa Acts 16:31 ba yan, love? Yeah. Tapos po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So, yung pong mga ginamit na yon, believe, faith, ay nandun po sa isang salita ng Griego. Ito po ay paulit-ulit ko pong binabanggit sa inyo. Tingnan po ninyo sa inyong, i-search ninyo sa Chrome o kaya sa Google. I-Google po ninyo, nandyan lahat. Yung pong salitang pistia o medyo baliktad po siya, kaya hindi ko po lang talaga yung eksaktong pronunciation nito. Doon nandun po yan sa Google kung paano talaga yung eksaktong pronunciation nito. Pero ang spelling niya ay P-I-S-T-E-U-O. Baliktad po siya. Dapat O-U, di ba? Pero hindi. U-O. So, yung pong pistio na yun ay para po isang sinaunang Tagalog. Ito po yung Tagalog na balagtas ang tawag po natin sa mga sinaunang Tagalog. It is a romantic word. Sabi po, it is a romantic word na hindi ko lang kung kukulangin po yung babanggitin ko na kahulugan ng pistio. Ito ay to believe, to have faith, to rely, to yield, to adhere, to stand sa salita ng Panginoon. Yun po ang lahat ng kahulugan ng isang salita na yun. Napakalawak po. Kaya po kung hindi nagaganap sa atin yung tunay na kahulugan ng
faith na yan, kasi po ang pinag-aaralan natin, it is about faith. Ano po? It is about faith. Kasi po yung ating binasa, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. So yung isa sa mga James Version ng Pixel. So yung daw King James Version na Tagalog ang ginamit nating mahal na asawa. So ibinigay niya sa akin yung pagkakasulat nito sa King James na Tagalog. Ano po? Kapag po sinabing King James na Tagalog, yung pong lumang Tagalog. Ano po? Meron po doon mga salitang alalaon bagay, ganyan. So, at dito po nakasulat, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Ano yun? So, dito ay dapat sumampalatayang may Diyos. Ano? Sa Tagalog na kasalukuyang Tagalog natin, ano? Ang ginamit ay sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. Doon po. So, sa lumang Tagalog po ay sinasabi, dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ganti sa kanya'y nagsisihanap. So, mas malapit po yung lumang Tagalog kesa sa kasulukuyang Tagalog na ginagamit natin. Kasi po dito, maniwalang may Diyos. Samantalang doon sa lumang Tagalog ay sumampalatayang may Diyos. So, yung pong maniwala, to believe, to have faith, to believe, to have faith, to adhere, to yield, ano pa? To stand. Ano pa yung mga dapat ipasok doon sa salita na yan. Makikita po ninyo yan doon sa Google kung inyong isa-search ang salitang yon na P-I-S-T-E-U-O. Ano po? Matagal ko na po itong sinasabi sa maraming mga tao kahit nung Bible study pa lang kami. Kahit nung mga estudyante pa rin kami. Kasi nga po, kailangan natin itong ipakita sa mga tao ang tunay na kahulugan ng bawat mga salita sa Biblia, lalo na kung ito'y galing sa original na pagkasulat. So, yung ating pong binasa na yon ay makikita natin ng isang paliwanag na sinasabi dito sa Romans chapter 10, verse 17. I forgot na lagyan po ng mark, but this is nakasulat, Romans 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Tungkol kay Kristo. So, yung pananampalataya pong yun po'y nanggagaling sa Diyos. Ephesians chapter 5, 8 and 9. For by faith we are saved. For by faith we are saved, not through works. So, even yung pananampalataya na yon ay hindi po galing sa atin. Galing yan po sa Diyos. Kaya po kung minsan, maraming mga tao, I will not say Christians, maraming mga tao, that they have faith in their faith, ang sabi po. They have faith in their faith. So, nangyayari, nagkakaroon sila ng pag-asa, paniniwala, doon sa kanilang paninindigan at pananampalataya. Which is it is a very, very wrong. Dapat yung pong faith natin ay nasa Diyos. Wala po doon sa ating pananampalataya. Kapag ka po yung faith natin, doon tayo talaga sumasandal, parang yung faith po natin, yung ang nagiging Diyos natin. Kikita po ninyo. So, they have faith with their faith, ang sabi po. So, hindi po yun dapat. Dapat, they have faith in God. Amen. Dapat ganun po. Kasi po, kung sa Diyos tayo umaasa, basta ang alam natin, siya ang gagawa ng lahat ng paraan. Sa Romans 8:29, all things will work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. Kaya kung salungat yung ating pagkilos,
paggawa, doon sa purpose ng God, kung bakit kanya tinawag, ay talaga mamomroblema ka. Ano po? Dahil salungat ka eh. Doon sa plano ng Diyos sa'yo. Ang dami po kasing ginagamit ng mga word sa Bible eh. Kung minsan eh, talagang, sabi nga po ng isang mangangaral din, nakikinig po ako ng ibang mangangaral. At tinitignan ko yung mga points na nakikita kong talagang tama. Ang sabi nga po, sometimes we use the word in the book of Jeremiah. I know the plan that I have for you, ganyan, not to hurt you, but to have you peace, to prosper you, ganon. Kiniklaim ng marami yun, tignan muna natin yung kasaysayan, bakit yun sinabi ng Diyos kay Jeremias. And during that time, the Israel is under captivity sa Babylon. Sila'y dumaras ng pagkabihag, sila'y mga alipin doon sa Babylonia. Dahil sa kanilang kagagawa ng mga pagsalansang, ipinahintulot ng Diyos na sila'y lusubin ng Babylonia, ni Nebuchadnezzar. Mayroong mga namatay at ang halos mga kabataan, mga babae, ay dinala sa Babylonia bilang mga bihag at nagtira lang siya ng ilang mga tao doon sa Israel, sa Jerusalem, upang mag-alaga ng lupain. At dahil sa kalagayang yon, in 70 years, God said to Jeremiah, I have a plan for you. Sabi niya, to have you peace, to have you to make you prosper. Nagsuffer po sila ng 7 years na pagkabihag. Nang sabihin yun ng Diyos kay Jeremias. But some Christians are claiming this just for what? Prosperity, blessings, whatever, Yes, kasama po lahat yung mga plano ng Diyos sa atin, yung mga bagay-bagay na kailangan natin. All that we need. Hindi po yung desire natin, kundi yung what we need. Yun ang binibigay ng Panginoon sa atin. Kasi yung desire natin, kung minsan, flesh yan eh. Fleshly desire. Kaya kung minsan hindi yan ibinibigay ng Panginoon sapagkat alam niya, ay kapapahamak natin. Diba? Sabi nga po ng isang bata na nag-quote, sabi niya, when God gives what you are praying, it's a blessing. But when God didn't give what you are praying, it is a God's protection. Amen. Diba? Bata lang yung nagsalita nun. But it's true. So, tignan natin mabuti ang ating pananampalataya ngayon. Andun ba tayo doon sa salitang pistol? No? Pistol? Kala na po kayo tumingin sa inyong mga Googles kung paano niya na makikita yung talagang exact words ng mga yan. Nandun ba tayo? Doon sa word na yun. Marami pong mga kasaysayan ang ating mababasa, no? Doon sa ating binasa na lang kanina, doon sa Book of Hebrew. Yung mga mananampalataya na binanggit ng sumulat na ito, some people are talking about, si St. Paul lang may sulat nito, but the other ay si St. Luke, yung doctor na isa sa mga sumulat ng or gospel. Pero tinignan ko po, nung mapansin ko dun sa bandang huli, pinagtatagubilin ng sumulat na pag lumaya, si Timoteo ay sasama niya papunta kung saan itong mga Kristiyano na ito. So, ang salita po dito na ating babasahin, sabi po doon sa chapter 11, verse 1, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin. Ano? Tayo'y may pananalig kung maniniwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin. At naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil
sa kanilang pananalig sa Kanya. Again, yung pong salitang pananalig doon ay yung pong pistil. Andun po lahat. Hindi lang po yan basta paniniwala, hindi lang yan basta pagtitiwala, paniniwala, pag-asa, kundi nandun po, complete doon sa salitang yun, ng pistil. Kasi po, kuminsan, ginaganap natin ang mga bagay sa sarili nating kakayahan. Ano? At nakakalimutan natin ang sinabi ng Panginoon kay Moses, I am that I am. Ako ang Diyos. Nasa pasimulay siya na. Kung titignan po natin mabuti yung salitang yun ng Panginoon Diyos kay Moses, nandun na po lahat. I am that I am. Basta sabihin mo sa paraon, ako'y siya ko nga. And who is God? God. Y-H-W-H. The Lord. All capitalized. Lord, capitalized lahat po yan. It means, He is the supreme God, the supreme being, the creator of all things. Mga nakikita man o hindi, siya ang gumawa ng lahat ng yan. All exists because of Him. Through His Word, all exists. Kaya kung kikilalanin natin talaga ang Diyos, kung sino talaga siya, we will not doubt His plan for us. We will not doubt His plan for us. Ito po binigay siya na halimbawa ng Hebrew 11, yung pong verse 8, sabi, dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. Ano po? The promised land. Pero sinabi lang ng Diyos yun sa kanya. Hindi pa niya nakita. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama ni Isaac at Jacob, at kapwa tumanggap ng gayon din pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang may tatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Look, tingnan po ninyo ang isang sekreto dito. If you are truly trusting God, believing in God, have faith in God, yielding in God, adhering in God, sabihin ko na po sa lahat yan. Ang sabi dito, tumira siya sa mga tolda kasama ni Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon din pangako mula sa Diyos, sapagkat yun ang pangako ng Diyos mula kay Isaac, at mula kay Abraham sa kanyang anak na si Isaac hanggang kay Jacob. Tingnan po ninyo, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Now, tanungin ko po kayo, yung bang mga plano ninyo ang nagplano ay ang Diyos? Yung mga ipinatatayo natin, kung ano man yan, mga businesses yan, mga church building ba yan, ano man yan, relasyon man yan, ang tanong ngayon, ang Diyos ba ang nagplano niyan at nagtayo? O ikaw mismo, sa pananampalataya mo, nadidino Diyos mo na pananampalataya mo, ikaw na ang gumagawa at kumikilos. Sabihin ko po sa inyo, there is a way that seems right, but it's in the end, it's destruction. Andun po yan sa kawikaan. Akala mo tama yung ginagawa mo, but in the end, it is a destruction. Pero kung ang Diyos ang nagtayo niya, nagplano niyan, sigurado yan. Walang mentis. At anumang plano mula sa Diyos ay may kalakip na kabanalan at kalwalatian. Tandaan po natin yan. Kapag ang Diyos ang nagplano at nagtayo at nagbigay, mayroong kalakip na kalwalatian at kabanalan. But the plan
of man is umahantong sa kasalanan. Because they believe in their faith, not in God. Sorry. Marami po ang gumagawa niya. Doon po sa sulat po ni Santiago, tignan po natin ang sinasabi. James chapter 2 verse 19. Sometimes we believe that naniniwala tayo sa Diyos at sapat na yung mga bagay na yon. Pero nawawala po yung ibang mga words. And to adhere, to rely, to stand firm, to have faith. Dito po mababasa natin, tignan po ninyo ang warning ni Santiago, si St. James. Sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Yan ginamit na po yun, sumasampalataya. Tignan nga po natin sa English kung ano ang ginamit. Do you believe that there is God? There is only one God? Doon po sa English. Do you believe that there is only one God? Good. Sabi niya. Good. The demons also believe and tremble with fear. Kita po natin yan. Mismo salita mula kay St. James. Sumampalataya ka sa isang Diyos, di ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Nangangatal, ibig sabihin nanginginig sa takot. But man, anong ginagawa niya ngayon? Tingnan po ninyo yung mga balita ngayon na nalandakan yung mga material na bagay na kanilang nakamit mula sa mga bagay na, wow, is that glory? Alam mo kung saan galing yung mga pera na pinambili mo ng lahat ng yan. Kaya pinagyayabang mo, you're bragging them unto all people in the world. Pero alam mo kung saan galing. Kaya nga po ang tatay ko, hindi ko makalimutan talaga yung pinagbilan niya sa amin noon. Sinabi niya sa akin mismo. And I'm telling it to my children. Sa aking mga kapatid, pinagtatagupin ka, may email sa mga apo. Ang pamangkin. Ang pinagbili ng aking ama. Huwag ninyong pakakainin ang inyong mga anak mula sa masama. Why? Naunawaan ko yun ngayon. Because someday if you will feed your people, your children from evil, they will become evil someday. Pakikita po ninyo yan. Hindi na po tayo magtuturuan. Mga simpleng mga politiko. It is true. Simpleng salita ng aking ama, but it is true. It is true. But sa lahat ng ito, hindi ko po pinagmamalaki ang aking ama sapagkat marami po, din po siyang flaw. But hindi ko po yung tinignan. Ang nakita ko sa kanya, sa mabuting ama, ayon sa kanyang kakayahan. Ayon sa kanyang kakayahan. Ang sinasabi po sa verse 20, ibig mo bang patunayan ko sa iyo, hangal? Sabi po. Hindi po sila nagmumura, no? Kaya pumanag kasi sa James. Ibig mo pa bang ipatunayan ko sa iyo, hangal? Thou fool? Na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Si Abraham ay kinulagdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang hihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? Then makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at ang gawa. At nagiganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ibinilang na matuwid. Siya ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Wow! My friend, Abraham, ang sabi mismo ng Diyos. Sana po yan ang nasasabi sa atin ng ating Panginoon, di ba? My friend Remedios, my friend Remio, my friend whoever
Kayo, lahat, banggitin ninyo yung pangalan ninyo, my friend. Diyan ninyo makikita ang ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil lamang sa kanyang pananampalataya. Magkalaki po yan palagi yun. Tandaan po ninyo. All truth is parallel. All truth is parallel. Hindi pwede magkaroon ka ng pananampalataya pero wala ka namang ginagawa para doon sa pananampalataya mo. Even those works, ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan na gawin mo yun. Even in the ministry, whatever, na sacrifice na ginagawa mo sa ministry, it is not your own desire, but it is in your submission. It is in your submission to the will of God. Napakabuti po ng Panginoon, ano? Even habang ginagawa ko po itong outline na yan, hindi man po yan pinapaisip sa akin ng Panginoon, but today, pinapakita niya sa atin. Pinapakita niya sa atin. So, kung titignan po natin yung verse 24 and 26, ano yun? Yung pagpapakita ng kanyang mga gawa sa pananampalataya sa kanyang mga gawa. Sa kanyang mga gawa, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang mga gawa. So, baliktad natin, parehas din naman yan. Ang isa po sa pinakamagandang halimbawa dito ay si Martin Luther. Yun po ang nag-revolutionize po ng Church Reformation noong unang panahon. Ano po? Marami pong mga reformist ang pinatay, sinulog ng buhay, pinagutan ng ulo, binilanggo. And one of them is John Huss ng Czechoslovakia. Kaya nga gusto ko makarating ng Czechoslovakia dahil gusto ko makita yung libingan ni John Huss at makita rin yung kanyang mga disipulo doon na hanggang yun ay nandun pa rin. Si John Huss ay isa sa mga reformist na kakilala po ni Martin Luther. Pero siya po ay sinulog ng buhay sa isang poste sa gitna ng plaza. At habang siya'y sinusulog, siya po'y kumaawit ng kanta at sumigaw, "There is someone behind me that you cannot touch." Ang sabi po niya. Nag-prophesy po siya. There is someone behind me that you cannot touch. At ang tinukoy po niya ay si Martin Luther na nagpasimula talaga ng Reformation sa Europa. Especially in Germany. So, hindi ko na po elaborate yung kwento niya, kung ano yung ginawa niya. But there is one thing na nagtanong sa kanya. Ito po yung aking gustong indiin dito. One day, may nagtanong po kay Martin Luther, kung bibigyan ka ng Panginoon na isang buwan na lang para mabuhay, ano ang gagawin mo? Ano gagawin mo sa isang buwan na yan? Na ibinigay sa inyo, na taning ng Diyos sa iyo. Sabi kay Martin Luther. Ang sagot po ni Martin Luther ay, basta pagkagising ko sa umaga, yung aking ginagawa dati ay aking gagawin. Paggising ko, magbabasa ng Biblia. Pagkatapos magbasa ng Biblia, mananalangin. Pagkatapos ko manalangin, ako'y mag-aalmusal. Pagkatapos ko mag-almusal, ako'y tutungo sa aking garden at titignan ko ang aking mga halaman, aalagaan, didiligin kung kailangan, at titignan ko yung aking mga apple kung okay na ba sila para sa kanilang pamumunga. That is my routine every day. And sometimes I go out and minister to the poor. Every day, yun ang aking ginagawa. So, wala akong dapat baguhin. Wala akong dapat ayusin. That's our life. Kasi kung pagkaraniwang tao ang sasabihan mo nito, pag binigyan ka ng isang buwan para mabuhay, ano gagawin mo? Tsak! Ang sagot ng marami, aayusin ko na ang buhay ko. Ang ibig sabihin, hindi maayos ang buhay niya. Magbabasa na ako ng Biblia. Ibig sabihin, hindi siya nagbabasa ng Biblia. Mananalangin na ako. Ibig sabihin, hindi siya nananalangin. Araw-araw, hindi niya ginagawa yan.
But Martin Luther, it's just an ordinary day, every day for me. Until God will stop my breath. Yun po sinabi po ni Martin Luther. Ito yung tunay na pananampalataya kung tutuusin. You are living in faith in God. At kung araw-araw na ikaw ay namumuhay sa Diyos, wala ka nang dapat baguhin. Dahil routine mo na yun araw-araw Routine mo na yun araw-araw. The most important things in Christian life is that one is living in God through Christ. Iyon po ang pinakamahalaga. Hindi ko po binibigyan ng walang halaga yung pananalangin, yung fasting, yung reading the Bible. Pwede kang manalangin. In your own way, pwede kang manalangin. Pwede kang manalangin in a religious way, in a ritual way. Reading the Bible, you can master the Bible. Pwede kang mag-ministry. Ubusin mo yung oras mo, buhay mo sa ministry. But without the life of Christ in us, it's nothing. It's nothing. It's nothing. Ang buhay na ni Kristo ang siyang pinakamahalaga sa lahat ng yan. Amen. Ang pananalangin, pagbabasa ng Biblia, ang ministeryo ay bunga na lamang ng buhay ni Yesu Kristo na nasa atin. Makatagdaan po natin yan. Nakikita na natin sa sanlibutan ngayon kung ano nangyayari. Even within the churches. Ang immoralidad ay grabe. Ilan na yung nababasa ko ngayon sa mga balita. Pastors na involved sa iba-ibang mga bagay na hindi dapat. Why? Because they have faith in their faith. Ginagawa nila yung mga bagay na yan sa tanglang kakayahan. That's why when those temptation and trials and testing madaling bumagsak because they are now well-rooted in Christ. Well-rooted in Christ. Ikalawa na lang po yung salita ng Diyos. Then prayer. Then ministry. Baka tsakin po natin sa mabuti ano. Nabasa ko po ang isang bahagi ng kasaysayan ni Smith Wigglesworth. Isa sa mga naunang mga Kristiyano nung panahon na yon. I think it is in the 19th century. 1800 po siguro yun. 19th century. Nalaman ko doon sa isang bahagi ng kanyang testimonya, sabi niya, sometimes I just pray 20 minutes. That's for me, that's enough. Hindi naman po palagi yung ginagawa daw niya. Kapag mayroong mga urgent na mga pinagagawa ang Diyos sa kanya, it just kneel and praise God, worship God, and then pray and something. Prepare yourself. Then, pupunta na siya doon sa ano. Mga grabe po yung mga milagro na nangyayari sa mga pamagitan niya. Mga patay na bubuhay, mga cancer gumagaling. Talagang grabe. Minsan nakakatuwa nga po yung ginagawa niya. Minsan may isang namatay, pinuntahan niya sa ospital. Iyakan na po yung pamilya. Namatay na yung lalaki. Yung pinakaama. Ang ginawa po ni Smith Wigglesworth, dumapit siya doon sa pasyente. Sabi ng mga doktor, wala na. Flatline na siya. Ginawa po ni Smith Wigglesworth, bigla po niyang Sinikmura po yung bangkay dito.
Bakit mo siya pinatay? Pinapatay na nga sabi nila. Kung pagbagsak po ng kamay niya doon sa dibdib ng bangkay, bigla po siya tumalikod at lakad ng lakad. Habang siya po naglalakad, praying and chanting, He's alive. He's alive. He's alive. Paikot-ikot po siya sa kwarto. Sa hospital. He's alive. He's alive. He's alive. Maya-maya po, nagulat yung mga doktor, sa mga kamag-anak, yung pong pasyente, naglalakad sa likuran ni Smith Wigglesworth. Nabuhay po. Ganun po yung mga bagay na nangyayari doon. Gusto kong binabasa yung mga kasaysayan niya, mga biography niya, no? Just to inspire myself, no? Though our true inspiration is Christ, our Lord Jesus Christ. Diba? Bumuhay siya ng mga patay. Just a word. Pero ito si Smith Wigglesworth. And yet, in all of this, si Smith Wigglesworth po ay isa sa mga protege ni Lester Sumrall, in which marami po ang binasa mga club ni Lester Sumrall. In different, mga demonologies, mga exorcism, dami ko pong binasa. But, nung mabasa ko yung kay Smith Wigglesworth, talagang sabi ko, these people are living in God. Yung po ang pinakamahalaga. Tandaan po natin. Nothing is impossible kapag tayo po'y namumuhay sa Diyos. Amen. Nothing is impossible. Doon po sa mga pananampalataya kanina, tulad ni Abraham, sabi ko sa inyo kanina na binasa natin, di ba? Si Abraham na sumampalataya, naghintay sa plano ng Diyos na yun ay mangyari. Naalala ko po, I just want to mention this, hindi po talaga, it is our personal experience kami mag-asawa. Itong mga bagay na kung minsan nananalangin tayo hindi dumarating. For how many years? For how many years? But in all of this, nakita ko doon sa sinabi ito kay Abraham, itong book of Hebrew. Habang inihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Everyone, lahat tayo, hindi natin magkakailan. We are waiting for the plan of God na siya ang magtatayo ng lahat ng yan natin. Pinapanalangin. Sabalit kami mag-asawa ay nanalangin sa isang specific na daladala namin sa aming mga puso. Ayaw kong mag-isip kayo ng anumang bagay. It is our personal experience now. Kaya tingnan po natin mabuti. Nagdidisma na ba kayo? Nanlulumo na ba kayo na walang dumarating? Hindi pinapakinggan ng inyong mga panganalangin. Maybe there's nothing wrong with your faith. As long that your faith is in God. Magkakaproblema lang kayo kapag ang faith ninyo ay nasa inyong pananampalataya mismo. And your faith becomes your God's. For 7 years now, we are praying for a specific prayer. For 7 years. Ito lang dumarating. Nakatugunan. To appease our heart and our mind. Nasabi ko sa Panginoon, ewan ko kung yun din ang nasasabi ng ating mga nasawa when we hear it, each other, mga bagay-bagay na dandamin natin. But I said to God, should I die? Should we die, kami mag-asawa, not receiving the answer to our prayer for the past 7 years? Sabi ko sa Panginoon, akamaten mi na ba? Hindi panalangin mi ngayon na alimi akit. Yung answer kaya yung panalangin. Then, suddenly, meron po parang bumulong sa akin at sinabihan ako. And I stand in that feeling na bigla akong nadama. And I know it is from God. Nasabi ko sa kanya, God, kung hindi man namin matanggap
kasagutan ng panalangin namin ito hanggang sa aming kamatayan. Salamat pa rin. Amen. Bakit ko po nasabi yun? Sapagkat hindi mo kami binibitawan Amen. hanggang ngayon. Kahit alam namin na hindi pa dumarating ang kasagutan mula sa iyo. And if we will die, at least, pagpapasalamat pa rin ako sa iyo, kami sa iyo, na hindi mo kami hinayaang lumasayo sa iyo hanggang sa kamatayan. There's so many people ngayon, even some Christians, they turn away from God. Nabasa ng ating mahal na asawa ang isang testimony ng isang dating singer na Hillsong na tumalikod. Nag-backslide na siya. Ang dami niya mga katwiran. Magulo daw ang Biblia. Maybe, iba siguro, hindi na sasagutin kanyang mga panalangin. At nakikita niya sa loob ng church ang kaguluhan. That's why she backslided. Alam po ninyo ang problema doon. Her faith is in her faith. Her faith is in the church. Her faith is in the people around her. Her faith is not in God. Kasi kung nandyan sa Diyos ang iyong pananampalataya, ang buhay niya sa Kristo na nasa atin, hindi tayo magbaback down. Hindi tayo tatalikod. Because we know someday God will answer those prayers in the kingdom. In the kingdom. Sa ngayon, these are the faith, test of our faith. Kung paano tayo katutuo sa Kanya. No matter what, Lord, don't give up on me. Ano sasabihin natin sa Kanya? Amen. Kapag tayo, pwede tayong kumawala, bumitaw. But when we pray to God, please, God, don't give up on me. And He will do it. He will do it. Yes. Ay, napakabuti ng Panginoon, ano? Amen. Hindi mo maaabot talaga ang mga bagay-bagay na pinapakita sa atin ng Diyos. But we do believe God will grant our request and our prayer and our cry because we are His children. Katulad ng binasa natin kanina sa Hebrew 11. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. At kung babasahin po ninyo ang work, Wall of Fame ng mga taong Kristiyano noong unang panahon, even those people, they did not receive the promise of God until they die. In the Walk of Fame, in the Wall of Fame, nitong Biblia na ito. I think is it in the chapter 12, love? It's 11:14. Yeah, 11:40. Andun. Yun sa 39 ang sabi, at dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, ito po, babasahin po ninyo ito kasaysayan ng mga iba-ibang mga naunang mga propeta, mga lingkod ng Diyos. They did not receive the promise of God during their time. Pero sabi sa verse 39, dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan. Sipin po ninyo. Hindi natupad sa kanilang kapanahunan, but they did not give up. Amen. Sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin.
ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Amen. Yes. When we are all joined together, what a joy. Ano pa yung kanta na yun? Nating maranasan. Kasama ng mga naunang mga Kristiyano, mga mananampalataya in the Old Testament and after the present. Maybe God will not grant our request now, but in the millennium, pakikita niya sa atin, why? Sabi nga po sa kanya, if we will not receive the prayer, the answer of our prayer in 7 years na ito, until we die, thank you, Lord. Hindi mo kami binitawan. Hindi mo kami binitawan. Yun ang pinakamahalaga sa atin. Hindi tayo bibitawan ng Diyos. At aking po babasahin dito ang pinakahuli natin. Hebrew chapter 10, verse 19 to 25 kanina. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabilang tabing. Ito po yung tinatawag doon sa temple. Ano po? Yung the most holy place, meron pong holy place then the most holy place, meron po yung tabing. Ano po? A kortinang makapal na naghihiwalay sa holy place and the most holy place. And the most holy place, andun po ang kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin mabuti yan. At ang buhay na daang naglagos hanggang sa tabing, sa kabila ng tabing, alalaong bagay ang katawan, ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Our Lord Jesus Christ is now our high priest in the kingdom of heaven. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig. Again, pumapasok po din yung pistol. At matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Tapat ang nangako sa atin. At sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. This is the reason why wala tayong church building and yet ang Diyos ay nakikipag-communicate pa rin sa atin through this live streaming. Pero pangarap din natin na magkaroon tayo ng isang bahay, sambahan na sinasabi. But God, if God will not allow this, we just remain in this way. Let it be, my God. Let it be. Pero in all of this, tandaan po natin, let your faith be in God. Let your faith be in God. Lalo na kayong papalapit ang panahon ng kanyang pagbabalik. And we will rejoice all in the kingdom of God. Tayong lahat ay umuot na kanya. Dinadakila ka namin, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong walang hanggang katapatan, sa iyong mga salita na patuloy mo nagbibigay sa amin ng lakas ng loob. Even the authority, Lord God, to march forward
Ikaw ang naglagay ng lahat ng ito sa aming buhay. Wala kami may pagmamalagi. Even our own strength, Lord. Ito'y nauubos. But your love will remain. Your love will remain. Yes. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. As we see, O God, the world is now being written. Sabi nga po, pahinog ng sanlibutan. And that means nalalapit na ang kawakasan ng panahon ng tao. At ikaw ay magpapasimula ng maghari dito sa lupa. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong nagawa sa amin. Even, O God, in a secret way na ginagawa mo, in a personal way na ginagawa mo sa amin, we know, we pray, God, we pray. Deal with everyone. Yes. In a personal way, God, na sila ay makakausap mo at sila ay papalakas mo ng loob. Lalo na sa mga panahon na ito, ng kaguluhan, kaluguminahanan, mga bagay-bagay na nangyayari sa sanlibutan, sa aming kapaligiran, even within our family mismo. We know, God, that all things will work together for good. For them that love God and are called according to your purpose. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. We pray for everyone, Lord God, lalo na po sa mga late na makikinig ng mga mensaheng ito. In the live streaming, even in YouTube, or whatever, ang kanilang source na mapagagalingan dito. Touch them, Father God. Touch them. Let your Holy Spirit move. Let your Holy Spirit move to every individual. Sa mga nakinig ngayon at makikinig pa, at manunood at manonood pa. Let your Holy Spirit move. Let your Spirit move. And let your love flow, God. Let your love flow. In Jesus' name. Sabi nga po, ito, binigay po ng aking mahal na asawa. Maybe that is about the conclusion to rejoice. Hebrews 11:40, when we all got to heaven, it's the kingdom of God. Whether it is in heaven or it is in this earth, in the millennium kingdom. When we all got to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout for victory. Amen. Yun po ang mangyayari sa kapalahunan na yan. So we pray for all of this, Father God. And we pray for this family, Lord, family po ni Ivan, na kayo sa lukuyan ay dumaranas po ng mga karamdaman. Yes. Nalaglag. Si Cathy, si Kate, si Bea, and kanilang mga anak na si Kyla. Even in our apo na si Caleb, na ngayon ay dumaranas din ang lagnat. We pray for strength, O God, sa kanilang mga katawan. Yes. Palakasin po ninyo ang kanilang mga immune system upang labanan ang mga sakit na ito. Through your Holy Spirit, Father God. Through your Holy Spirit. We pray kung sino man po, Panginoon, Ama, ang may karamdaman sa mga oras na ito. Bless them and move in them, O God. Your healing be upon them. Yes. And we pray also, God, for Carlo Ramos, Binaya. Dizon, si Wayanaya, na meron pong nandun sa ICU, pang-apat na niyang araw sa kanyang pagkaka-hospital. We pray for her, Lord God. Yes. Though we have prayed already for them and for her, God, sa batang ito. Ano man ang karamdaman na ito na nasa kanya, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, Yes. let your love flow in them to this Yes, family. This child is a joy of God. This child is a joy Yes, Lord. We pray for you. to Carlo and his wife. Yes, So, sir. Father God, let the healing be in them. Yes. To all those people that we mentioned, O God, at sa lahat pa ngayon ay nananalangin din ng kagalingan ng mga karamdaman. Touch them. The answers of prayers, O God, in the name of Jesus, grant them for thy glory and for thy holy name. For thy
holy name. Yes, Lord. You are the God. Mm. You are our Father. You are our King, our Savior. So we commit everything to you, Lord God, this day. As we confess, oh God, that you are God. You are God. You are I am that I am. Why it's the beginning and the end. We commit everything to you, Lord. Our life, our body, our soul, and our spirit. Thank you for your message this morning, Lord God. This Lord. day, that your Holy Spirit move mightily to every household, to every individual, oh God. Sa aming pansamantalang pag-iwalay, let your grace, oh God, continue to move until the coming of our Lord Jesus Christ. Salamat po, Ama. Sa lahat ng ito, sa iyo po namin binibigay. Lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen and amen. Amen. Magandang araw po. Amen.